Magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kabisnes at mga kapapi. Pag-usapan nga po natin itong issue ng hiwalayan ni Intoy at Nika. Marami kasi ang mga nag-comment sa akin kung ano daw ang aking pananaw, ano daw ang aking opinion. Although alam naman natin na nagpahayag na si Intoy na okay na sila, nagpahayag naman si Intoy na nakausap na si Nika nila Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes. Pero gusto din natin magbigay ng mga kunting payo sa mga ganitong pagkakataon. Una, marami kasi ang nagkukomento na parang sumabay daw sila sa sitwasyon nila na kinakaharap ngayon ng kabisnes. Madaming mga problema, nandyan yung pagkawala ni Bong, sumunod yung problema ni Buknoy, tapos ito na naman ngayon, hiwalayan. Ako para sa akin, opinion ko lang, hindi naman natin maisasantabi minsan o hindi naiiwasan natin minsan yung mga problemang mag-asawa. Actually, ang nangyari kay Nika at Intoy ay problemang mag-asawa na hindi naiwasan nila. Kaya nga lang, kaya na-connect ito sa ka-business. It is because si Intoy at Nika ay nasa ka-business family. Pangalawa, si Intoy po ay vlogger. At sila ay kumikita mula sa mga taong sumusubaybay sa kanila, sa mga taong nagmamahal sa kanila, sa mga taong nanonood ng kanilang video. Kaya kung ating pong titingnan, i-analyze natin ang ganitong sitwasyon, masasabi natin na kahit ito ay away mag-asawa, kahit ito ay nangyari sa kanilang dalawa, hindi pa rin naiiwasan na naikokonekta ito sa sitwasyon ng ka-business dahil sila nga ay nasa ka-business family at ang karamihan sa kanilang mga followers ay mga ka-business followers din. So, iyan po yung mga punto de vista. Kaya lang mga idol, andyan po yung pangunawa natin. Dapat unawain natin ang sitwasyon. Minsan, kahit ganoon, dahil hindi nga maiiwasan na nagkakaroon ng disgusto, argumento ang mag-asawa. Ang sa akin nga lang, gusto ko lang ibigay ng mga payo kung maaari lang. Halimbawa, kay Intoy at Nika, una, sa ganitong pagkakataon, tanggapin natin na mahirap ang ating kalagayan bilang vlogger. Dahil ang pribadong buhay natin, ang mga nangyayari sa pribadong buhay ay hindi na itatago. At hindi mo maiiwasan na magkomento ang mga tao dahil nga sa pag-aari kanila bilang vlogger. Kaya nga po si Mr. Kabisnes, kung makikita natin, di po ba, may mga pagkakataon na ang problema ay inilalahad niya sa mga tao upang hindi siya masisi. Pagdating ng panahon, kung sakaling biglang malaman naman nila na, uy, may problema pala ang kabisnes. Napakahirap ng pagiging vlogger sa totoo lang sa gulan nito. Ngayon, ano po ang dapat gawin o may payo natin? Dito papasok yung tinatawag na mabusising pag-aaral sa sitwasyon. Sa kay Intoy at Nika, kung magkakaroon na uli ng ganitong klaseng pagkakataon, dapat pag-usapan ninyo. Pag-usapan ng kayo lang. I-resolba ang mga bagay. Or else kung magbibigay kayo ng desisyon sa anumang mga argumento, tanggapin natin na hindi maiiwasan na masisita kayo ng tao. Pero para sa akin, basic lang . Normal naman sa mag-asawa ang mayroon argumento, pero sana isaalang-alang natin ang mga bagay na ikabubuti nating lahat. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, isaalang-alang sa ating mga desisyon ang ikalulugod ng Diyos. Ano po bang sa tingin natin ay walang taong magsasuffer, walang taong masasaktan? Dito sa sitwasyon ni Intoy at Nika at Intoy, sa totoo lang, ang mga ganyang katulad na desisyon, masasaktan dito ang inyong anak . Number one, una, ang anak po ninyo. So dapat isaalang-alang natin, lalo't maliit pa ang anak ninyo. Di po ba? So, ang hirap sa ganong klaseng mga punto, ito hindi pang hihimasok, take it or leave it. Ito naman ay payo lang. Sa ganitong sitwasyon, napakahirap po mga idol. Kasi emosyon at damdamin ang nagsasalitan bilang mag-asawa, sa sitwasyon nila bilang mag-asawa. Pero meron kayong pagkakataon o meron kayong dapat isaalang-alang . Dapat sa mga desisyon na ganito, isaalang-alang ninyo. Una, ang kapakanan ng iyong anak.
na hindi sana dumating sa punto na mag-question din siya. Na hindi sana dumating sa punto na siya din mismo ay masaktan. Pangalawa, dapat din ninyong isaalang-alang yung pagiging social media influencer ninyo. Dahil nga sa nasasakop tayo ng ka-business family. Pangatlo, ang dapat din isaalang-alang, maunawaan sana natin na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Every action, laging may reaction. Laging ganun eh. Ang bawat pagkakataon, laging mayroon sasagot o magtatanong. Kaya ang problema na nangyari sa loob ng pamamahay ni Intoy at Nika, kahit sabihin natin problema nilang mag-asawa yan, sakop at pumapasok pa rin sa ka-business. Why? Kasi sakop sila ng ka-business family. Kaya nga po, tudo payo si Mr. Ka-business, si Mrs. Ka-business. Isa lang ang mga punto na nakita natin in the good side naman. Una, andyan lagi ang ka-business. Pinapakita nila ang kanilang totoong pagmamahal sa kanilang mga itinuturing na kapamilya. Hindi man nila ito kadugo. Nandyan ang talagang pag-stand nila, ang pagtayo nila para tulungan, isaayos at mabigyang payo ang mga itinuturing nilang pamilya na naguguluhan, na minsan ay nagkakaroon ng mga sitwasyon tulad nito. Yun ang binahangaan ko naman doon kay Mr. Ka-business, kay Mrs. Ka-business. So siguro, all in all mga idol, mag-una tayo, huwag natin sisihin si Intoy at si Nika sa gano'n na sabihin natin, sumabay sila. Mas ligit natin unawain na minsan sa mag-asawa ay nagkakaroon ng argumento. Kaya nga lang, Intoy and Nika, once and for all, sana kung magkaroon man muli ng mga argumento ay isaalang-alang natin ang mga sitwasyon at mga bagay-bagay na maaaring makaapekto sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa community na iyong kinakaaniban, sa mga followers na nagmamahal sa iyo, sa mga sponsor na sumusuporta sa inyo, sa mga taong laging andyan at nananalangin ng inyong kapakanan, kabutihan, at ikagaganda ng inyong buhay. Isaalang-alang ninyo dapat yan. Dahil sila man ay nasasaktan kapag dumating ang punto na nakakarinig sila na ang taong kanilang sinusuportahan ay nagkakaroon ng problema. Nawa, mga idol, maging maayos muli ang pagkasama ni Intoy at Nika. Sana ay makita natin silang masigla. Bagamat alam natin hindi madali ang paghilom, pero simple lang yan. Sa ganang akin, madaling mabigyan ng solusyon ang mga problema sa away mag-asawa kung ang lalaki mismo ay ang unang nagpapakumbaba at ikaw mismo ang unang magsisiguro ng pag-aayos ng relasyon. Dahil ang babae, nandyan lang yan. At alam naman natin ang behavior ng isang babae. So sana, Intoy, pag-usapan ninyo ng maigi at above all, Intoy and Nika, panalangin sa puong may kapal. Ang inyong taimtim na panalangin ay kailangan na sa lahat ng mga pagkakataon ay hindi sana kayo mahirapan sa mga pagsubok na ibibigay sa inyo. Hindi kayo dapat paghiwalayin. Naway isentro ninyo sa inyong puso at isipan sa inyong pamilya ang Diyos, sapagkat siya ang magbibigay ng gabay at siya ang magbibigay ng kabusilakan ng puso at magandang pagsasama. Hanggang dito na lamang mga idol. Sana po ay nabigyan natin ng payo. Again, this is only my opinion kasi marami po ang nanghihingi sa akin. Take it or leave it, hindi naman natin sinasabi. Pero hindi natin sinasabi na masama ang nangyari sa kanila or hindi natin sinasabi na negative kasi hindi naman maiiwasan minsan ang mga ganitong argumento. Walang pinipiling oras at panahon. Nagkataon nga lang na medyo humaharap ang ka-business sa malaking hamon at nangyari ito kay Nika. Ipagdasal natin mga idol na mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. And kay Mr. Ka-business and Mrs. Ka-business, thank you so much sa palating nandyan sa pagiging matatag para alagaan ang inyong mga kapamilya. Please do connect mga idol, Mr. Ka-business official.
And then ka-business family, Papa Dets. And of course, isama natin mga idol, ang ating mga kaguhang. Lalong-lalo na po si Intoy. And of course, ang lahat ng mga ka-business reactors, pakong na lang. Once and for all, bago tayo matapos, Intoy Anika, sana kung sakaling muling mangyari ang mga pagkakataon na hindi kayo nagkasundo, pag-usapan ninyong maigi at lagi ninyong iisipin ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Lagi ninyong isaalang-alang ang mga taong nagmamahal sa inyo, mga taong nanonood sa inyo, mga taong napapasaya nyo. Dahil kung malungkot kayo, malungkot din kami. Mapagpaalang araw po sa ating lahat mga idol.